Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot tayo ng tanong sa atin ng kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, anong tawag sa anak ng pale palo na kulay puti at pula din ang mata? Thank you. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, ano daw ba ang tawag sa anak ng pale palo na kulay puti at pula rin ang mata? So sa tingin ko, pale palo rin po yan. Meron talagang mga pale palo, sir, na akala mo albino kasi talagang maputi siya, and then yung mata syempre kulay pula. Yung tawag sa ganyang kulay na mapusyaw masyado na anak ng pale palo po ninyo, ang tawag po dyan is pale palo na light form. Yun po ang tawag sa kanya, kaya po masyadong mapusyaw ang kulay. Magkaiba po ang albino at magkaiba rin po ang pale palo. At yung mga pale palo mga kaibon, kahit po light form yan, meron palatandaan po dyan na pale palo po yan. Unang-una, magbabase tayo sa parent. Pangalawa, yung mata. Pangatlo, yung kulay ng balahibo. Sa kulay ng balahibo mga kaibon, mapapansin nyo agad ang mga light form na pale palo, lalong-lalo na po sa Blue Series. Doon po sa part ng buntot sa ilalim, hulihin nyo po yung pale palo po ninyo at ibukan nyo po yung buntot, at maliban po doon, kapag po nahuli po ninyo, iharap po ninyo sa inyo yung ibon, tapos ibukan nyo po ang buntot. Diyan po makikita po ninyo yan. Kahit sobrang puti po ng katawan yan, pagdating sa buntot niyan, merong kulay po yan na palatandaan na siya ay pale palo. Dahil hindi po talaga magiging solid na kulay puti ang mga pale palo, lalong-lalo na po ang blue. Hindi po yan magiging solid na kulay puti buong katawan kagaya ng albino. Magiging solid po ang katawan niyan minsan na puti, pero yung flight feathers niyan, doon nyo po makikita na meron pa rin pong palatandaan na siya ay pale palo, at yung buntot. Yan po ang dalawa ang basehan ko lang dyan kapag tumitingin po tayo ng pale palo, kung hindi po tayo maalam kung ano ba ang mata ng ino at mata ng pale palo. So doon po kayo magbase sa buntot po at sa flight feathers. So yan po, anak po yan ng pale palo na Blue Series, dahil po yan po ay naging maputi. Ang tawag po dyan pale palo na light form. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawang tanong sa atin ng kaibon natin, sagutin ko po itong tanong sa atin. Medyo matagal-tagal na rin po ito. Sir, bakit po tinawag na turquoise par blue? Anong parisan para makapagpalabas ng back to back turquoise par blue? Sir, meron po akong breeder na back to back par blue opa. Bakit walang kulay blue na lumabas at puro par blue po ang nilalabas? Maraming salamat. Sana masagot ang katanungan ko. Yung turquoise, kagaya po ng sinabi po ninyo na meron kayong back to back par blue, baka isa dyan, or kaya baka yung parent na yung back to back par blue mo baka turquoise. Yung turquoise, tinawag po yan kulay mga kaibon, kaya tinawag po na turquoise par blue yung kulay po niya. Kumbaga, in short term na nakasanayan ng mga kaibon natin, ang tawag dyan is turq par blue. So yan po yan, kulay po yan mga kaibon ng par blue, yung turquoise. Ngayon dito sa tanong sa atin, bakit daw wala pang nilalabas na blue yung back to back opa niya na par blue? So ang paglabas kasi ng blue or yung tinatawag na blue to, ang paglabas kasi niyan, swertihan po yan.
talagang swerte mo kung makapagpalabas ka ng ganyang klase ng ibon. Pero yan pong sinasabi po natin na Bluetooth, yan po yung normal na hindi anak siya ng back-to-back Parblu, na non-visual siya na Parblu, kagaya like ng mga tinatawag lang natin ng mga Blue Opa, ganon. So ang tawag po dyan Bluetooth kapag naglabas po yan, at hindi po yan palaging maglalabas. Swerte mo kapag makapagpalabas ka lang ng ganyang klase ng painakay. So yung Bluetooth po, yan po ay isang mutation. Wala pong tinatawag na possible Bluetooth. Napansin ko kasi marami ang nalilito dyan, yung tinatawag nila na push Bluetooth daw. Pag tinanong mo naman kung ano yung push na Bluetooth, anak daw ng back-to-back Parblu. So hindi po possible ang ganyang mutation na back-to-back Parblu nag-anak ng non-visual Parblu. Hindi po yan possible Bluetooth. Bluetooth po talaga yan. ID po yan ng isang ibon. Kaya po yan tinawag na Bluetooth dahil po dalawa pong dugo ang merong karga na nasa kanya, Parblu at Blue. So yan po ang tamang pag-ID doon sa mga anak ng back-to-back Parblu na non-visual Parblu. Bluetooth po yan po ay mutation niya. Kaya po walang possible sa mga Bluetooth. So yan po yung tanong sa atin ng kaibon natin. Hindi po kasi talaga yan palaging maglalabas. Swertihan po yan. Kapag nakapagpalabas ka niyan, napakagandang materialis yan. Kahit na ipares mo lang po yan din sa Parblu, or kaya naman kahit ipares mo po yan sa Blue, palagi po yan maglalabas na ng mga Parblu sa anak. Napakaganda yan sa mga project Crimino Opa. Kapag po meron kayong for example ganyan Bluetooth split sa Ino, gandang ipares yan sa mga Parblu Opa split Ino. Talagang halos lahat sa visual puro Crimino Opa ang nagiging anak. Kaya napakaganda po yan. So yan po yung tanong sa atin ng kaibon natin. Sana po itong tanong po ninyo ay nasagot ko po mga kaibon. Lalong-lalo na po doon sa unang katanungan sa atin na tanong ni Sir sa atin. Ito yung pangatlo. Idol, may tanong po ako. Sana po masagot nyo. May nabili po akong ibon na back-to-back Lutino Opa. Kaya lang po, putol po ang dalawang kuko nung kak. Makakapag-breed pa po ba? Maraming salamat sa sagot. So, walang problema po yan sa breeding kung kulang ng kuko, kulang ng balahibo ang katawan, kulang ng mga balahibo ang flight feathers. Wala pong problema yan pagdating sa breeding. Ang pinoproblema lang natin pagdating sa breeding, yung mga alaga natin na yung pilay. So yun po ang mga problema natin. Pero yung mga kulang lang ang kuko, walang problema po yan. Ang importante nga dyan, kahit na medyo pilay yung alaga natin, kapag hen siya, okay, magagamit yan sa breeding. Kapag kak naman, halimbawa medyo pilay siya, dapat nakakapag-grip yung mga daliri niya sa perch. So kapag kaganyan, magagamit pa po yan sa breeding. Sa mga kak kasi, kapag minsan kung dalawang paa ang disable, halimbawa parang piki or parang pilay, mahirap po magamit sa breeding yan kapag kaganyan po ang mga kak. Pero kapag mga hen, walang problema yan kahit na piki yan, pilay. So basta nakakapag-grip, nakakadapo, magagamit yan. Mas lamang kasi sa hen kung may diferensya ang mga paa. Ang hen kasi ibubuka lang niya yung pakpak. So kapag minsan kasi kapag pilay, kadalasan na nakikipag-mate yan sa baba. So iano lang niya yung pakpak niya, pwede na. Yung kak talagang gagamit ng puwersa. Tapos matagal pa. Kaya mahirap. Pero kung ang kak mo ay piki, nakakagrip naman, okay lang yan. Wag lang yung dalawang paa ay yung talaga may diferensya. Sa kuko naman, walang problema po yan. Magagamit po yan sa breeding. Kuko lang po ang problema niyan. Wala lang siyang kuko pero
The rest naman, okay naman lahat. Kaya po walang problema yan. So yan po. Sana po nasagot ko ang tanong po ninyo. Mga kaibon, magtanong lang po kayo at sasagutin ko po yan sa susunod na video. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.